Patay ang isang binatilyo sa banggaan ng isang pick-up, isang SUV at ng sinasakyan niyang tricycle sa Dagupan City. Sugatan naman ang 7 pang kasama ng biktima. At nakatutok si CJ Torida mula sa GMA Regional TV. Umalingaw-ngaw ang sigawan at iyakan kasunod ng karambola ng 3 sasakyan sa De Venecia Highway Extension sa Dagupan City gabi noong Miyerkules. Pinagtulungang buhatin ng mga motorista at residente ang wasak na tricycle kung saan may mga naipit na pasahero. Yung sa tricycle, nandun po siya, pababa po siya ng Pantal Bridge going to Lucao. Then yung isa namang pong vehicle, galing po siya sa bayan. Yung tricycle naman po, nabunggo niya yung likod ng pick-up. Sa lakas ng impact ng pagkakabangga sa pick-up, nagpagulong-gulong ang tricycle at napunta sa kabilang linya ng kalsada kung saan nabangga naman ito ng dumaang SUV. Naipit sa SUV ang 13 anyos na lalaking sakay ng tricycle. Binawian siya ng buhay kalaunan. Sugatan ang 7 iba pang sakay rin ng tricycle. Bali, punong-puno po yung tricycle Bali, 8 po yung karga ng tricycle. Kaya hindi po agad kumagat yung preno niya. Ayon sa pulisya, wala nang nagsampa ng kaso dahil nagkasundo ang 3 sangkot sa disgrasya. Nakalabas na sa ospital ang 2 sa 7 sugatan sa insidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot maging ang kaanak ng nasawi. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Nagsampa ng reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte laban sa mga illegal umanong naglabas ng bank record nila mag-asawa sa impeachment proceedings sa Kamara. Inihain niya ito sa Quezon City Prosecutor's Office. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong si Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang humarap sa media para ipakita ang isinampa niyang reklamo laban sa mga naglabas ng kanyang mga financial transaction sa impeachment hearing noong April 22. Pero hindi siya tumanggap ng mga tanong. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Inirereklamo ni Carpio sina Bangko Sentral Governor Eli Remolona, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresista ng House Justice Committee na sina Jervy Luistro, Percival Sendanya, Shel Jokno at Leila de Lima. Ang alegasyon ni Carpio, nilabag ng mga nabanggit na opisyal ang Bank Secrecy Law, AMLA o Anti-Money Laundering Act at ang Data Privacy Act nang illegal umanong ilabas ang AMLAC report ng kanyang mga bank transaction. Iginigit ni Carpio ang Section 8 ng AMLA na nakasaad na ang AMLAC at sekretariat nito ay dapat protektahan ang mga impormasyong kanilang natanggap o na proseso at hindi dapat ilabas sa anumang paraan. Kung gusto nang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Pero giit ni House Justice Committee Chair Representative Jervy Luistro, hindi naman bank records ang inilabas kundi AMLAC report. Ang nire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang inire-report po ng AMLAC are covered transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money Laundering Act. Ang coverage ng bank secrecy are banks and bank records and government and bank employees and officials. We did not subpoena them. Exempted rin daw ang impeachment proceedings kaya wala silang nilabag na batas. Sabi naman ni De Lima, ang pagsasampa ng reklamo ni Carpio ay pag-amin na mayroong kahina-hinalang bilyong-bilyong pisong halaga ng bank transactions na inireport ng AMLAC sa impeachment hearing. Bagay na itinanggi ng abogado ni Carpio. Sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Git ng kampo ni Carpio, bakit ito isinasama sa impeachment proceedings gayong pribadong individual naman ito? Si Attorney Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition. Well, he is married to the vice president. Their properties are communal in nature. So there should be every reason to look into the
the properties of both spouses. Kino-question naman ni na Jokno at Didima kung bakit sila ang sinampahan ng reklamo, gayong buong komite naman ang bumoto para ilabas ang AMLAC report. How can we be singled out as individuals when ang nag-action doon sa subpoena, hindi naman kami bilang mga mismong representante, kundi yung buong Committee on Justice. Sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Nabisto kasi, ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. Sabi naman ng Bangko Sentral, sasagutin ng BSP Governor ang reklamo ni Carpio sa tamang forum kapag nakakuha na sila ng kopya nito. Pero iginit nilang ginagawa lang nila at ng AMLAC ang kanilang mandato na naaayon sa batas at due process. Sabi ng kampo ni Carpio, sinubukan pa nilang pigilan ang paglabas ng AMLAC report sa impeachment hearing nang sumulat sila sa AMLAC noong April 16 bago pa maglabas ng subpoena ang Justice Committee, pero walang nangyari. Kinuna namin ang pahayag ng AMLAC pero wala pa silang tugon. Samantala, sabi ni Attorney Peter Danao, ibinasura na ng korte sa Quezon City ang hiling nilang TRO o Temporary Restraining Order laban sa pagsisiwalat sa ITR o Income Tax Returns ni Carpio. Pero inapela na nila yan para subukan pa ring pigilan ang posibilidad na ilabas sa selyadong kahon ang ITR ni Carpio sa Miyerkules. Sa kabila ng reklamo laban sa ilang kongresista, tuloy ang ikatlong impeachment hearing sa Miyerkules. At doon, posible na raw pagbotohan ng mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause ba o wala ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Mula sa simpleng acting challenge sa bahay ni Kuya, sasabak na sa totoong romantic drama series, sina Caprice Cayetano at Heath Hornales. At di lang daw love for acting ang ibabahagi nila. Kasamang ibang kapwa PBB Collab 2.0 ex-housemates. Makichika kay Nelson Canlas. This is not a drill. Tuloy na ang pagbibidahang youth-oriented series ni Caprice Cayetano at Heath Hornales. Makakasama rin nila ang kapwa ex-housemates sa PBB Collab 2.0 na sina Marco Massa at Clifford. Sa seryeng entitled You Are My Favorite Song na handog ng GMA Public Affairs. Dream come true ang project na ito para kay Caprice. Sobrang excited po. Nag-acting challenge po kami sa loob ng bahay ni Kuya. So, yung acting challenge po namin doon, nangyari na po at magiging show pa po namin. At dahil You Are My Favorite Song ang title ng serye, asahan na daw na bitbit ng cast ang kanilang A-game pagdating sa music. I'm super happy po na I can bring my passion, music, sa isa sa mga shows na magagawa ko po. Kaya, ayun, I'm really excited po na mapakita po yung skills ko po sa singing and maybe sa instruments to everyone. Kaya, ayun, I'm really happy po. Pero syempre, bukod sa maka-entertain ng mga manonood, goals din nila ang maka-inspire ng kabataan sa kanilang bagong project. For this show, I want to make it light. I want to make it na makaka-relate yung Gen Z and, to bring, parang happiness lang din sa mga manonood. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Protektor umano ng isabong sa Negros Occidental ang isang police major ayon sa DILG. 30 ang dinakip sa raid. Nakatutok si June Veneracion. Nang salakayin ng mga otoridad ang operasyon ng isabong sa Talisay, Negros Occidental noong April 22, 30 ang inaresto. Pero sabit ang isang police major na naka-assign sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group dahil sa impormasyong siya umano ang protektor ng isabong. Kinilala ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang opisyal na si Police Major Edgar Tonico. Yung Police Major na protector at yung alias Don Robert ay mga tao ni Atongang. Ang pangalan ng police ay si Police Major Edgar Tonico. Nagsasagawa na ng investigasyon at case build-up sa nahuling opisyal na naging provincial officer na rin ng CIDG sa Negros Island Region. Siya po ay relieved na po sa previous assignment. Dinala na po siya sa headquarters for investigation. Inaalam din ng CIDG kung may kinalaman ng negosyanteng si Atong Ang sa isabong operation sa Negros Occidental.
at ang mas naunang raid sa Tondo, Maynila noong nakarang buwan. Dalawa po ang pinupuntahan ng investigations po ng CIDG. Yung possible link nga po ni Atong Ang sa nasabing operations at yung pong link naman ng nasabing police major kay Atong Ang bilang operator po niya sa nasabing isabong. Na-recover naman sa operasyon ang mga electronic device at napakaraming manok na panabong, buhay at patay. Meron po dyan na 6 na laban sa loob ng 1 oras. Doon po sa recovery ng ating pong CIDG, nakakuha po sila ng 300 na patay na manok. Wala pang pahayag ang mga nahuli sa operasyon sa Negros Occidental. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng mahigit 8,000 bagong promote na guro sa Western Visayas. Bahagi po ito ng programa ng gobyerno para mapabilis ang career advancement ng mga guro. Bukod sa oath-taking ceremony sa Rojas City sa Capiz, namahagi rin ng Pangulo ng tig 10 kilong bigas sa 500 senior citizen, PWD at solo parent. Sumula noong Agosto 2025 hanggang ngayon, halos 80,000 teacher, 79,230 teacher at school head sa buong bansa ay na-promote na. Hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1. Bukod sa isang journalist at isang estudyante ng University of the Philippines, Diliman, may 2 ring menor de edad at 2 US citizen na namatay sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Gusto itong paimbestigahan ng isang grupo at ng Commission on Human Rights. Nakatutok si Chino Gaston. 2 umanong menor de edad ang kasama sa 19 na mga namatay sa engkwentrong ito sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Inilabas ng AFP ang mga litrato ng mga nasawi na nakasuot pa ng mga bandolier ng bala ng datnang patay sa encounter site. Kabilang din sa mga namatay ang UP student counselor na si Alisa Alano, UP Open University student na si Maureen Santuyo at community journalist na si RJ Ledesma. Kasama rin sa mga patay ang US citizen na sina Lyle Prijoles at Kay Dana Rene Sorem. Sa isang pahayag, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na isang 17 at 16 anyos na NPA members ang namatay. Ang pag-recruit umano ng NPA ng mga menor de edad ay isang paglabag hindi lamang ng mga lokal na batas kundi ng international humanitarian law. Pero tanong ng Kabataan Party List, kung alam pala ng militar na may menor de edad sa lugar, bakit nadamay pa rin ang mga ito? Ang tanong nga, dapat nga, may mga minors doon. Ang tanong, bakit may minor doon at bakit pinatay ang minor? Naghain na ng resolusyon ng Makabayan Block ng panukala sa Kamara para imbestigahan ang nangyaring engkwentro sa Toboso. Nauna lang sinabi ng AFP na isang lehitimong engkwentro ang nangyari at kasapi ng NPA ang lahat na namatay. Pero giit ng grupong karapatan, hindi combatants ang 2 Filipino-American, pati sina Ledesma at Alano, Santuyo at isa pang tinukoy nilang kabilang sa mga nasawi. Kinundin na naman ng UP Open University ang engkwentro at nakiramay sa pamilya ng estudyante nilang si Santuyo ng advokasya raw ay tulungan ang mga komunidad ng mga magsasaka. Nananawagan din sila ng investigasyon sa pangyayari. Bago nito, nakiramay rin ang UP Student Council sa pagkamatay ni Alano. Hanggat wala raw solusyon sa kahirapan, ay hindi raw nito mapipigilan ang mga tulad niya para alamin ang tunay na kalagayan ng mga mahihirap na sektor ng lipunan. Sa isang press conference, sabi ng Information Officer ng Bayan ng Toboso, wala raw paalam ang grupo ng mga UP student na magsasagawa ng immersion, fieldwork o anumang research sa kanilang lugar. Na dapat meron siyang letter from the university. So kaya nga susulat kami siguro sa university kung ano yung guidelines ng university when it comes to community research. Kasi sa pagkakaalam natin, wala po talagang isang estudyante na pumunta sa barangay man lang o sa munisipyo, parang a process of courtesy call na magpahayag na meron silang gagawing instrumental study. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng University of the Philippines ukol dito. Ang Commission on Human Rights naman magsasagawa raw ng investigasyon sa nangyari. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Samantala sa isang pahayag, sinabi ng University of the Philippines na labis nilang ikinalulungkot
ang pagkamatay ng kanilang mga estudyanteng sina Alisa Alano at Maureen Santuyo sa military operation sa Toboso, Negros Occidental. Nanawagan din ang universidad sa publiko na huwag husgahan ang pagpunta ng kanilang mga estudyante sa mga underserved communities. Wala raw UP student na limitado sa classroom ang mga natututunan. Sabi ng UP, may mga ulat ng 2 estudyante gumagawa roon ng community activities para sa kanilang mga organisasyon at hindi para sa mga university-sanctioned programs. Pero nanindigan ng UP para sa karapatan ng lahat ng estudyante sa kanilang mga kalayaan sa ilalim ng saligang batas, partikular sa pagsusulong ng kanilang social consciousness. Suportado raw ng universidad ang inisyatibo ng Commission on Human Rights sa pagsasagawa ng investigasyon sa pangyayari.